Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, April 21, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, DOE magtatakda ng cap sa oil price adjustments sa gitna ng energy emergency. 10 piso na pagtaas sa minimum na pamasahe sa jeep, inihihirit ng transport group na Piston. Second round ng ayuda para sa mga vulnerable sectors pinag-aaralan na ng DSWD. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang tuloy-tuloy na ayuda habang mataas ang presyo ng langis. Trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas sa unang quarter ng 2026 batay sa survey ng Okta. Performance rating naman ni Vice President Sara Duterte bumaba. Pilipinas magpapadala ng high-level coordination team sa Czech Republic para mapauwi si dating Congressman Zaldico ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Metro News, Quezon City Mayor Joy Belmonte tiniyak na hindi na mauulit ang insidente ng pagkamatay ng isang rider na pumila para kumuha ng ayuda. Para sa ating science and technology, space data gagamitin ng pamahalaan para mapabuti ang irrigation systems ng bansa. Lifestyle news, sa life jacket ng isang survivor ng Titanic na isubasta sa halagang mahigit 53 million pesos. Sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang OPM icon na nagpasikat ng mga awiting may kaiganda ng ating musika, panakitbutas at may minamahal. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, gamot na pampabagal sa pagtanda ng mga aso na develop ng isang biotech company sa San Francisco. Ang ating pong oras, 6:45 ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Aatasan na ng Department of Energy o DOE ang mga kumpanya ng langis na sumunod sa minimum at maximum na halaga na itatakda ng gobyerno para sa pagpapatupad ng oil price adjustment. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, na-trigger ang naturang polisiya ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Nilinaw din ni Garin na hindi sila nagtatakda ng price cap sa presyo mismo kundi sa ipatutupad lang na adjustment ng presyo. Sinabi ni Garin na magtatakda ang gobyerno ng minimum na rollback at maximum na price increase. Ngayong araw ay patutupad na ang panibagong tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, may rollback na 24 pesos and 94 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 41 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 2 piso naman sa kerosene. 774 Balita Ngayon. Humihirit ang transport group na Piston ng 10 piso na pagtaas sa minimum na pamasahe sa jeep. Sa inihaing petisyon ng Piston sa LTFRB, nakasaad na hinihiling nila na gawing 23 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, malaki na ang naging epekto ng nasa 170 pesos na presyo ng kada litro ng diesel sa kita ng mga tsuper. Bagaman may ipinatupad ng rollback, sinabi ni Floranda na hindi pa rin ito sapat upang mapagaan ang pasani ng mga driver. Inihayag pa ni Floranda na problema rin ngayon ang mataas na halaga ng piyesa na ginagamit ng mga public transport. Sa
Samantala, Senate President Tito Soto, pinayuhan ng isang senador na paghandaan ang posibleng pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial. Detalye ihatid ni Conde Batak. Pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senate President Tito Soto III na paghandaan ang posibleng pagharang ni Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, mayroong naging pahayag noon si Marcoleta na bago magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara ay kukwestiyonin niya ang batayan ng paglilitis. Tinimbrehan na niya si Soto para paghandaan ang mga magiging tanong ni Marcoleta. Sakaling kwestiyonin sa umpisa ang proseso lalo't ang Senate President, ang presiding judge at hindi ito abogado. Kung kukwestiyonin anya ni Marcoleta ang tungkulin nila bilang Senator Judge, ay posibleng payuhan nila itong sumama na lang sa defense team ng Vice Presidente. Samantala, wala pang pahayag ang kampo ni Marcoleta tungkol dito bagamat nagtataka umano sila kung ano ang basehan ni Lacson sa naging akusasyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pinag-aaralan pa ng DSWD ang posibleng ikalawang bugso ng cash assistance para sa iba pang vulnerable sectors na naapektuhan ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinusuri na kung sino-sinong sektor pa ang maaaring mabigyan ng tulong dahil marami rin ang tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng energy emergency. Pinag-aaralan namin mga iba't iba pang mga vulnerable sectors kasi alam naman natin na may mga iba rin na naapektuhan netong krisis na to, netong energy emergency na to. So we're studying now yung mga iba't iba pang mga vulnerable sectors na pwede nating tulungan. Kaugnay naman ang usapin sa posibleng ayuda para sa middle class, ipinauubaya na ng kalihim sa Department of Economy, Planning and Development o DepDep ang paliwanag hinggil dito. Samantala, nagpaliwanag naman si Gatchalian sa kasalukuyang manual payout system ng cash assistance kasunod ng pagkamatay ng isang TNVS rider habang nakapila sa ayuda. Ayon kay Gatchalian, mano-mano muna ang distribusyon sa ngayon upang personal na ma-validate at ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga aplikante at maiwasan ang maling pag-release ng pondo. Inihayag naman ng kalihim na oras na makumpleto ang unang round ng verifikasyon at maging maayos ang listahan ng mga benepisyaryo, ililipat na sa e-wallet ang mga susunod na payout rounds. We're doing it manual kasi we want to make sure na physical, totoo yung driver na pinag-uusapan natin at driver talaga siya. Totoo yung individual at driver talaga siya. But as we mentioned before, itong yung mga TNVS, yung mga MC Taxi, yung mga service delivery, meron niyang mga e-wallets eh. So now na mataas na yung confidence level namin dun sa listahan kasi na-validate at na-verify na namin sa first round, we will start doing e-wallet transfers sa mga succeeding rounds. Yan po ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Samantala, balikatan exercises isinasagawa. Publiko pinag-iingat ng PCG sa mga lugar na pagdarausan ng pagsasanay. Gina Mape sa report. Pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko at mga stakeholder na sumunod sa mga safety advisory kaugnay sa balikatan exercises ngayong 2026. Partikular na pinaalala ng PCG sa maritime stakeholders at mga naglalayag sa karagatan na sundin ang Notice to Mariners o NOTAM na may kinalaman sa balikatan 2026 sa iba't ibang lugar sa bansa. Partikular dito ang mga pagsasanay na gagawin sa Northern Luzon, Southern Luzon, Palawan, Visayas at Eastern Mindanao. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, layo ng safety measures na matiyak ang maayos at ligtas na balikatan exercises at maiwasan ang insidente sa karagatan. Hinihikayat ng PCG ang mga vessel master, shipping company, operators ng motorbangka, mangingisda at mga naninirahan sa baybaying dagat na sundin ang mga protocol sa kaligtasan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PCG unit bago magtungo sa lugar na saklaw ng Notice to Mariners. Nananawagan din si Commodore Cayabyab sa publiko na abangan o i-monitor ang mga announcements sa official platforms at iwasang pumasok sa pinagbabawal na bahagi ng karagatan ng bansa sa panahon ng Balikatan 2026. Nagsimula kahapon, Abril 20, ang Balikatan exercises na tatagal hanggang Mayo 8,
ngayong taon. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda habang mataas ang presyo ng langis sa bansa. Inihayag ito ng Pangulo sa isinagawa niyang pag-inspeksyon kahapon sa pagpapatupad ng Service Contracting Program sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa Pangulo, bagamat mahirap ang kasalukuyang sitwasyon, magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan sa iba't ibang sektor habang nananatiling mataas ang presyo ng langis. Marami na anyang inilulunsad na programa ang pamahalaan at patuloy pa itong naghahanap na iba pang paraan upang makatulong habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Araw-araw, nagpabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera, kung sarado yung presyo corpus, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, pabago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun nga, para mapawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Marami tayong iba't initiative at habang dumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa pwedeng gawin. Sa ilalim ng Service Contracting Program, binabayaran ng mga operator at driver batay sa serbisyong ibinibigay na umaabot sa humigit kumulang 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Samantala, Malacanang nagdeklara ng special non-working day sa ilang lugar para sa buwan ng Mayo. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Nagdeklara ang Malacanang ng mga special non-working day sa iba't ibang lugar sa bansa sa buwan ng Mayo para sa pagdiriwang ng mga lokal na pista at makasaysayang okasyon. Sa ilalim ng magkakahiwalay na proklamasyon, idineklarang special non-working day ang May 2 sa Bawan, Batangas para sa pagdaraos ng Sublian Festival na isang pagdiriwang na tampokang sayaw at tradisyong Batanggenyo bilang parangal sa mahal na poong Santa Cruz. Idineklara ring special non-working day ang May 4 sa Taytay, Palawan para sa Pasingatan Festival at ang May 8 sa Kamiling, Tarlac kaugnay ng kanilang Town Fiesta. Sa Pulilan, idineklarang holiday ang May 14 para sa tanyag na Niling Carabao Festival. Kilala ang tradisyong ito kung saan nilalagyan ng palamuti at pinaliluhod ang mga kalabaw sa harap ng simbahan bilang pasasalamat para sa masaganang ani at biyaya sa pagsasaka tuwing kapistahan ni San Isidro Labrador. Wala rin pasok sa Butuan City sa May 19 para sa Balangay Festival na nagbibigay pugay sa sinaunang Balangay Boats at mayamang kasaysayan ng lungsod bilang isa sa mga sinaunang sentro ng kalakalan sa bansa. Layo ng mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na ganap na makilahok sa mga pagdiriwang habang pinananatili at pinalalakas ang kanilang lokal na kultura at tradisyon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagpahayag ng tiwala at dasihan sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa survey na isinagawa ng Okta Research, lumabas na tumaas sa 54% ang trust rating ni Pangulong Marcos mula sa 48% na naitala sa huling quarter ng 2025. Tumaas rin sa 55% mula sa 51% ang performance rating ng Pangulo sa unang bahagi ng 2026. Samantala, bumaba naman sa 50% ang performance rating ni Vice President Sara Duterte mula sa 54% na naitala noong fourth quarter ng 2025. Gayunman, tumaas naman sa 55% ang trust rating ng pangalawang Pangulo mula sa naitalang 53% noong huling bahagi ng 2025. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang March 25 sa 1,200 respondent na edad 18 pataas. Samantala, pangangalaga sa mga frontline personnel sa gitna ng naitalang toxic air sa Kalakang, Maynila, iniutos ng liderato ng PNP. Narito po ang report ni Angel Garcia. Pinakilos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga unit commanders sa buong bansa na ipatupad ang mahigpit na hakbang pangkalusugan para sa mga pulis na nahaharap sa mapanganib na kondisyon ng hangin sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Binigyan din ni Nartates ang pangangailangan na mapangalagaan ang mga tauhang nakadeploy sa kalsada habang ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng very unhealthy na kalidad ng hangin.
Ilan anya sa mga hakbang ang paggamit ng protective gear at pag-aayos ang deployment ng mga pulis sa mapektadong lugar. Ipinakita ng monitoring sa kalidad ng hangin sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region ang pagtaas ng antas ng Fine Particular Matter o PM2.5. Ang maliliit na particles na ito ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan kapag nalalanghap sa mahabang panahon. Nabatid na sa Navotas City lalo pang lumalang sitwasyon dahil sa usok mula sa nasusunog na landfill na nagdudulot ng hindi malusog na kalidad ng hangin. Inatasan na rin ni Artates ang pulisya na tumulong sa mapektadong komunidad sa pamamagitan ng pamahagi ng face mask sa mga lugar na nakakaranas sa makapal na smog at maruming hangin. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Magpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng High-Level Coordination Team upang tutukan ang pagbabalik sa Pilipinas ni dating Congressman Zaldico na nananatili sa kustodiya ng Czech Republic. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang masiguro na maayos at naaayon sa batas ang buong proseso. May sinusunod anyang legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa kaya kinakailangan ng sapat na panahon upang maisagawa ito ng tama. Tiniyak naman ng Pangulo na maibabalik sa bansa si Ko upang managot sa sambayan ng Pilipino. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pananagutan kaugnay sa flood control scam, hindi dapat sumentro lang kay dating Congressman Zaldico. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Iginiit ng mga kongresistang kasapi ng Makabayan Bloc na hindi maaaring si dating Congressman Zaldico lang ang managot sa flood control scam at sa malawakang sistema ng korupsyon sa public works at sa pondo ng gobyerno. Git ni na Representatives Antonio Tino, Sara Jane Elago at Reneco, dapat managot ang lahat ng sangkot at nakinabang simula sa pinakatuktok at kahit gaano kataas ang kanilang pwesto. Umaasa si Tino, Elago at Co na sa pagbabalik ni Zaldico ay susumpaan nito ang kanyang salaysay na nagsiwalat sa papel ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa budget insertions at maanumalyang paglalaan ng pondo sa mga proyektong pang-imprastruktura. Di na Makabayan Bloc Solons, ang mga alegasyong binitiwan ni Ko ay hindi dapat basta na lamang isantabi dahil sa laki ng halaga ng pondo ng bayan na naibulsa at sa tindi ng pinsala na idinulot ng mga palpak at ghost flood control projects. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sinibak sa pwesto ang 2 pulis na sangkot sa viral na insidente sa EDSA busway. Sa viral video makikitang sumingit at bumangga ang coaster ng PNP sa isang bus na dumadaan sa EDSA busway. Ayon kay PNP Logistics Support Service Director Police Brigadier General Noel Valio, sibak agad sa pwesto ang driver at ang immediate supervisor nito. Anya, mahigpit na ipinatutupad sa PNP ang zero tolerance sa pang-aabuso. Pinagpapaliwanag naman ang 2 pulis na ngayon ay pansamantalang dinala sa admin holding section. Samantala, isa pang Metro News, Quezon City Mayor Joy Belmonte, tiniyak na hindi na mauulit ang insidente ng pagkamatay ng isang rider na pumila para kumuha ng ayuda. Detalye po ihahatid ni John Nabakiran.
Tiniyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi na mauulit ang nangyaring insidente kung saan nasawi ang isang writer habang kumukuha ng ayuda ng pamahalaan sa Quezon Memorial Circle nitong April 18. Ayon kay Belmonte, nakakalungkot na nangyari ang nasabing insidente at naintindihan nila ang epekto ng init sa mga nakapila para kumuha ng ayuda, kaya rin anya may inilaan silang water station para sa mga ito. Nilinaw rin ng mayora na hindi sa Quezon City nakatira ang nasawing rider at ang konklusyon din nila ay may karamdaman ito at doon na lang inabutan. Dagdag pa nito na hindi rin matagal ang paghihintay ng mga rider para makakuha ng ayuda. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 8 centavos, nasa 70 pesos and 49 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 2 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 2 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maisado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 20, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 33, 36, 17, 40, 22, at 45. Muli ang winning number combinations ay 33, 36, 17, 40, 22, at 45. Mayroon itong jackpot prize na 58,762,800 pesos and 20 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 34, 12, 29, 8, 27, at 17. Muli ang winning number combinations sa Mega Lotto 645 ay 34, 12, 29, 8, 27, at 17. Mayroon itong jackpot prize na 34,154,880 pesos and 29 centavos. Yan po ang recap ng resulta ng April 20, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maisado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating SciTech, lumagda ang Philippine Space Agency of PhilSA at National Irrigation Administration o NIA ng isang Memorandum of Understanding para gamitin ang mga space-based technology upang palakasin ang infrastruktura ng irigasyon at pausay ng water resource management sa buong Pilipinas. Nakasaad sa kasunduan na nilagdaan ni PhilSA ad Interim Director General Gay Jane Perez at NIA Administrator Eduardo Eddie Gillen na nagtatakda ang partnership para sa paggamit ng satellite data at analytics upang suportahan ang pagpaplano, pagbuo at pagmonitor ng mga irrigation system para sa proactive at real-time management na mapagkukunan ng tubig sa buong bansa. Ang dalawang ahensya ay magtutulungan sa pananaliksik, pagpapaunlad, paggamit ng satellite data at pagsasanay na layong palakasin ang technical capacity sa loob ng NIA. Bubuo rin sila ng mga space-enabled tool upang suportahan ang mas mabilis at data-driven decision-making sa irrigation management. Ang mga programa ng PhilSA ay gagamitin din para mapahusay ang mga kakayahan ng NIA at isulong ang sustainable agriculture. Ang MOU ay magkakabisa sa loob ng 3 taon na maaaring palawigin pa.
Samantala, inaasahang lalagdaan ng PhilSA at NIA ang isang Memorandum of Agreement para balangkasin ang mga partikular na proyekto at idetalye ang pagpapatupad ng partnership. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, life jacket ng isang survivor ng Titanic na isubasta sa halagang mahigit 53 million pesos. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naibenta sa tumataginting na halaga na 670,000 pounds sa mahigit 53 million pesos ang isang life jacket na suot ng isang pasahero sa RMS Titanic habang tumatakas siya mula sa lumulubog na barko sa kayang isang lifeboat. Ang life jacket na isinuot ni Laura Mabel Francatelli, isang first-class passenger sa lumubog na ocean liner, ay may lagda niya ng iba pang mga nakaligtas mula sa parehong lifeboat. Ito ang bida sa mga items sa isang auction ng mga memorabilia ng Titanic ng auctioneer na Henry Aldridge & Son sa Devizes, West England, at naibenta sa halagang higit pa sa pre-sale estimate na nasa pagitan ng 250,000 at 350,000 pounds. Isang seat cushion naman mula sa isa sa mga lifeboat ng Titanic ang naibenta sa parehong subasta sa halagang 390,000 pounds sa mahigit 31 million pesos sa mga may-ari ng dalawang museo ng Titanic sa Pigeon Forge, Tennessee at Branson, Missouri. Binansagang pinakamaranyang barkong pandagat sa mundo, bumangga ang Titanic sa isang iceberg sa Newfoundland noong unang paglalayag nito mula England patungong New York. Lumubog ito sa loob lamang ng ilang oras noong April 15, 1912 kung saan humigit kumulang 1,500 sa 2,200 na pasahero at tripulante nito ang namatay. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa pumanaw ang OPM icon na nagpasikat ng mga awiting kay ganda ng ating musika, panakit butas at may minamahal. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 21 taong 2025, pumanaw sa edad na 70 ang original Filipino music o OPM icon na si Haji Alejandro matapos ang kanyang pakikipaglaban sa stage 4 colon cancer. Si Haji ay nadiskubre na kapwa niya OPM legend na si Basil Valdez kung saan nirecruit niya ang batang balladeer na sumali sa kanyang grupong A Circus Band noong 70s. Umusbong ang karir niya noong 70s at 80s kung saan nakilala siya sa bansag na kilabot ng mga kolehiyala. Ilan sa mga sumikat na awitin ni Haji Alejandro ay ang Nakapagtataka, Panakit Butas, May Minamahal, ang lahat na ito ay para sa iyo at Tag-araw, Tag-ulan. At ang Kay Ganda ng ating musika na collaboration nila ni Maestro Ryan Cayabyab. Ang naturang kanta nagbigay sa kanila ng Grand Prize win sa Metro Manila Popular Music Festival o Metropop noong 1978. Hanggang sa isali rin nila ito sa International Seoul Song Festival Grand Prix sa South Korea at nanalo rin sa kompetisyon. Meron 3 anak si Haji Alejandro, kabilang ang singer din na si Rachel Alejandro, habang hanggang sa kanyang pagpanaw naman, kasama niya ang longtime partner at kapwa singer din na si Alina Velasquez. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, gamot na pampabagal sa pagtanda ng mga aso na develop ng isang biotech company sa San Francisco. Detalye po ng balitang kakaiba ang ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, and good morning mga ka-music. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Itinuturing na malaking hakbang sa larangan ng veterinary medicine ang pagkakadevelop ng isang gamot na may kakayahang mapag-aapagal ang pagtanda ng mga aso. Ang biotech company na Loyal ang nakadiskubre ng gamot na tinawag na LOY002 na isang tabletang lasang beef na sadyang ginawa para sa mga senior dogs na may edad na 10 pataas at tumitimbang na hindi bababa sa 14 pounds. Target ng gamot na ito ang hormone na IGF-1. Pagamat nakatutulong ang IGF-1 sa paglaki ng mga aso,
Ang sobrang taas na antas nito pagsapit ng kanilang katandaan ay tinuturing na pangunahing dahilan ng mabilis na cellular aging. Pababain ng LOY002 ang epekto ng nasabing hormone upang mapahaba ang buhay at mapanatili ang kalusugan ng mga alagang aso. Ayon sa kumpanya, nakapasa na ang LOY002 sa Target Animal Safety na bahagi ng masuring pagsusuri ng US Food and Drug Administration. At kasalukuyang kinukumpleto pa ang iba pang mga pangunahing requirement. Inaasahang magiging commercially available ang gamot sa pagtatapos ng taong 2027. Ayan, at least ito paano din lang para sa mga tao. Dahil deserve din ng mga aso at mga hayop na sila ay mabuhay ng mahaba-haba, para mas kasama pa natin. Dahil talagang aminin at sente ang mga hayop. Nagbibigay na rin sa atin, ng kasiyahan. Lalo na yung minahal na hayop na minahal mo na sobra-sobra. Sinaktan pa rin ng hayop, Anyway, yan pa rin, ibang hayop yun. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Just out of time, Joe! Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito muna ang ating pong topic sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Dapat pa rin bang ituloy ang 3-term calendar sa pampublikong paaralan ngayong school year 2026-2027? So yan mga kanyusik ang ating pong pag-usapan. Dapat pa rin bang ituloy ang 3-term calendar sa pampublikong paaralan ngayong school year 2026-2027? So para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, April 21, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.